Pilipinas, ang oras po 6:39. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Usapang Legal kasamang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Isang napakainit na gabi na pala. Mainit na gabi po para sa ating lahat, no? Napakainit ng panahon at napakainit din ng talakayan today, no? Dahil po sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Usapang Legal. Magdadigress po muna tayo sa ngayon sa regular na programming ng DZRH Usapang Legal dahil nga po pag-uusapan natin ang ilang mga importanteng terminolohiya. Hindi po ako maghahatol ng bibigay ng judgment o sarili kong opinyon patungkol sa kaso na kinahaharap ni Pangulong Rodrigo Duterte because wala po ako sa posisyon para gawin ito. Pero ipaliliwanag ko po ang ilang mga legal na terminolohiya na madalas na babanggit in relation doon sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Usapang Legal. Ayan, kanina po nababanggit yung tungkol sa illegal detention, illegal arrest, binabanggit din po yung International Criminal Court, binabanggit din or binanggit din yung red notice, gayon din yung Interpol, binanggit din po ang patungkol sa, I don't know kung may nag-mention ng Rome Statute, no? At binanggit din po tungkol sa certiorari and prohibition. Na-mention din po ang TRO, Temporary Restraining Order. At yan po ang mga ipaliliwanag kong mga terminolohiya tonight para at least kapag ka po tayo ay nagdidiskusyon, no? Or gagawa tayo ng sarili nating kuro-kuro or opinion, at least guided po tayo. Ayan. Usapang Legal. Hindi ko po i-impose ang aking personal na opinion dahil hindi po ako magbibigay ng opinion sa akin na lang yon dahil ito pong Usapang Legal or DZRH Usapang Legal, ipaliliwanag ko lang po yung mga legal terminology. So magandang gabi po sa inyong lahat. Bagaman at marami ang nagagalit, naiinis, disappointed, frustrated at yung iba galit na galit, no, sa mga pangyayari today. Hayaan po ninyong bigyan natin ng legal na konteksto yung ilang mga terminolohiya. Usapang Legal. Okay, inaresto po ng mga otoridad si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa kanya dahil sa crimes against humanity kaugnay sa madugong war on drugs. So ano ba ang ibig sabihin ng ICC, International Criminal Court, no? Ito pong International Criminal Court, no, ay na-establish sa pamamagitan ng Rome Statute, isang international treaty na nag-establish po ng International Criminal Court para i-oversee yung mga cases ng genocide, crimes against humanity, war crimes, and crimes of aggression. Ito po ay it came into force in 2002. Usapang Legal. Pero bago po tayo magpatuloy, may update muna tayo dahil ang mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagwawala na umano sa Gate 5 ng Villamor Air Base. Ang report mula kay RH27 Noche Cacas. Noche. Attorney Rina, galit na itong mga supporters ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ito sa ilang TV network dahil ang sinasabi dito ay walang lumalabas na balita mula doon sa loob nitong Villamor Air Base kung saan ay nandoon nanatili ngayon ang dating Pangulo. Live po tayo sa DZRH. Ano po ngayon ang damdamin po ninyo? Ano po ang plano po ninyo? Ano po, hindi po kami aalis dito dahil sa kalagayan ho ngayon ni Tatay Digong. Ganyan na ho siya, naka-oxygen na. Tapos pipilit pa rin ho nilang ibiyahe. Dapat ho yan nila sa ospital. 80 anyos na ho yan.
Malaki ho ang utang na loob ng sambayan ng Pilipino sa 6 na taon lang. Bakit ginaganyan nila yung tao? So hanggang anong oras po kayo mananatili dito? Walang katiyakan. Ang mga tao na suporta ni Tatay Digong, walang katiyakan. Pagpapalitan lang ho yung mga ibang yan, ganyan ang ginagawa namin. Okay. May Sa emergency ito, hindi namin alam kung uuwi pa kami. okay, may information po ba kayo sa loob ng Villamor Air Base? Wala na nga ho, hindi na namin makontak. Wala na, hindi na namin makontak. Noche? Yun. Ayun, Attorney Rina. Oo. Noche, would you know? Noche? Yes, go ahead. Oo, would you know kung nagkaroon ng medical check-up? Kasi normally SOP para sa mga arresting officers, no? Yung medical check-up na isinasagawa doon sa inaresto. Would you know kung merong nangyaring ganito? Wala pa so far tayong impormasyon mula sa loob nitong bilang. May info po ba kayo na isinailalim sa medical check-up ang Wala nga ho. Kanina po, wala po. Nagpunta po si Senator Bongo, di ba? Nagdala ng pagkain. Ang tagal pang pinapasok. Gutom na gutom sila. Ang doktora, kanina pa po tinatawag. Anong petsa na nila? Delay pa nila bago nila ipapasok. Yun lang ho, ang sinasasama namin ng loob. Late na, bago nila umaksyon. Okay, so ang sinasabi po ninyo, nangihina na ang dating Pangulo. Dahil ho yung kailangan, yung kondisyon niya. Kailangan niya ho dapat ho yun sa ospital. Dahil ho, yung gamot, kailangan niya uminom ng gamot. Kailangan ho siyang matest dahil ho yung sugar niya. 80 anyos na po si Tatay Digong. How about kung may info po ba kayo na talagang ililipad ang dating Pangulo? Ay nasa nung kanina, yung isa kasamahan ho namin dyan, doon namin nakita yung info. Okay, maraming salamat Ayun, isa sa mga... Yun, as per latest namin. Ngayon, wala na ho, hindi pa ho namin. So, wala na kayong update doon sa loob sa dating na Pangulo? Yung naka-oxygen si Tatay. Wala pa po kaming update ngayon sa ngayon. Noche, okay. just for context, Go ahead, Attorney. just for context, gaano kadami ang mga taong nandyan sa area na nagpo-protesta? Mga ito ba mga magkakasamahan mo din lahat or Kanya- iba-ibang grupo? Iba ho, lahat po yan. More or less, mga ilan ang... Hindi na ho namin kasi kanina ko, Dami na na kami ngayon, dumami na. so yung iba, Po yan, individual, personal, mga yan. so iba-ibang grupo na ito. Yan po nandito, hindi po namin kilala yan kahit ni Ho, ni pangalan. Kusa po silang pumunta, panoorin yung ibang nakalive na vlogger at doon po sila nagpa-interview. Galing silang kayo galing. Galing po kami sa Cavite. Yun, nasa Cavite. Kayo naman, ma'am. Ako po, Caloocan. Yun, Caloocan. So, iba't ibang... Cavite, Caloocan. Yun, so... Yung Ang mga... isa kasamahan namin dyan, nakausap din namin. Galing pa ho siya ng Mindanao. Galing sa tubig. Lumipad ho siya nung nalaman niya kagabing ganyan. Pumunta ho siya rito ngayon para lang ho sumuporta. Wala kasing... pero, Attorney Rina, ma-estimate ko dito, talagang marami na. Yung meron sa may gate gate 1, sa gate 4, tapos yung gate 5, So, dagsa na kanina, pero ngayon dumami na. Yung bilang ng mga Duterte supporters dito sa bawat gate ng Villamor Air Base. Pero nandito pa rin, walang otoridad na makakausap na natin dahil tikom yung kanilang bibig kaugnay nga dito sa pagka-aresto ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Attorney Rina. Noche, yung mga supporters ng dating Pangulong Duterte ay nasa harap lamang, nasa labas ng Villamor. Tama ba ako? Oo. Tama ka dyan, Attorney Rina, nasa labas ng gate itong Villamor Air Base. Maging yung mga pumapasok na empleyado ng Philippine Air Force ay dumadaan sa security check. Sinisiyasat ng husto yung pumapasok, maging mga tauhan ng Philippine Air Force. Kahit na opisyal ka pa ng Philippine Air Force, kailangan tinitingnan nila ng kung sino-sino yung sakay doon sa loob ng sasakyan
So walang katiyakan yung kanilang pananatili dito hanggat hindi malinaw yung impormasyon mula sa loob ay mananatili sila dito hanggat kahit mga ilang araw para pagpakita sa suporta ng dating Pangulong Duterte. Pero So, i-confirm, Noche, kumpirmado nasa loob pa si Pangulong Duterte at hindi siya dinala sa ospital, hindi siya inilabas or dinala anywhere else. Hindi po. Dito lang po siya. From babaho niya ng airport kaninang umaga, dinerecho po siya rito sa Villamor. Akala nga po namin, Camp Crame na. Yung pala, biglang nag-iba ang suite, nililigaw ang tao. Biglang Villamor daw muna ho, bago ika-Crame na naman. Ngayon, ang nangyari ngayon, hindi namin alam kung sino yung totoo. Ano ba, puro kasinungalingan lahat. Ngayon, mula ho rito sa Villamor, itatransport na nila ang kondisyon ng Pangulong Duterte. Kahit naka-oxygen, mahina yung Pangulo, itatransport daw nilang pilit, dadalhin sa Netherlands. Noche? Yes, Attorney. Yung mga impormasyon na yan kung ano ang exact condition ng dating Pangulo, kung ano ang magiging movement sa kanya, mas maganda siguro na alamin natin mula sa mga tao dyan, mga opisyal dyan, para at least confirmed, no? Kumpirmado at verified ang lahat ng impormasyon. Naghihintay din tayo ng informasyon mula dito sa loob ng Villamor Air Base. Pero so far, wala pa to tayong natatanggap kung ano na yung report ng doktor o kung meron man na sumuri sa Pangulo. So nag-iintay pa rin tayo dito kung ano yung makukuha nating impormasyon mula dito sa mga otoridad sa loob nitong Villamor Air Base. Noche? So ang malinaw dito, yes, Attorney Rina. Kumusta ang sitwasyon ng traffic sa area? Yung daloy ng traffic, yung papuntang galing dito ng Terminal 3, yung papuntang Sales Road, apektado na rin dahil sa mga sasakyan. Tapos yung ilang may mga nakikita pa tayong mga naglalakad, papasok dito sa Villamor Air Base o yung makakalapit-lapit dito sa entrada ng Villamor Air Base, particular na dito sa may Gate 5 at Gate 4. At meron na ring mga dumarating yung galing ng Taguig, mga naglalakad at nakikita, natanaw natin kanina, wala naman doon sa Gate 1. So magsasanib ang pwersa na sila dito, Attorney Rina, at ipakita nila yung damdamin nila, yung kaugnay nga dito sa pagka-aresto ng dating Pangulo na sa ngayon ay wala pa tayong impormasyon yung kanyang medical condition dahil wala pang nagsasalita mula dito sa mga otoridad sa loob ng BAB. Okay. Thank you so much, Noche. Kung mayroon ka mga opisyal na mga verified information mula sa mga opisyal dyan, pasok ka lang anytime. Yes, Attorney Rina. So mula dito sa Villamor Air Base sa lungsod ng Pasay, RH27, Nauticakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bakit nawala? Ito pala. Usapang Legal. Okay, narinig po ninyo ang update mula kay Noche Cacas patungkol doon sa sitwasyon dyan sa may Villamor Air Base. Medyo marami na po ang tao at pakiusap lang natin sa mga supporters ng dating Pangulo at supporters ng current administration ay magpakahinahon po tayo. Usapang Legal. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, no? Yung mga maraming nagagalit, maraming nag-i-express ng kanilang sentimento, nag-express ng kanilang pagkabahala, meron din namang natuwa, pero lahat po tayo ay magpakahinahon. Usapang Legal. Okay, magko-commercial lang po muna tayo sa ating pagbabalik, no? Ipapaliwanag natin yung mga legal terms, no? Para kung kayo ay merong mga opinion, ay maibabase natin sa mga legal na talakayan. At magbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyara ng Bayan Attorney Rina Seco.
Meron pang report maya-maya, antabayan po, andyan na. Okay, dahil si RH29 Boy Gonzales, meron pong report, Chief Justice Alexander Chasmundo, ipinag-utos ang special raffle sa petisyon ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Boy, magandang gabi sa'yo. Iniutos nga ni Chief Justice Alexander Chasmundo ang pagsagawa ng special raffle para sa petisyong isinampa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Baton de la Rosa na umiling na ihinto ang pakipagtulungan ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Ito yung makarang arestin kanina umaga si dating Pangulong Duterte na nang dumating ito sa bansa mula sa Hong Kong sa bisa na warat mula sa ICC. Sa naging payag ng Supreme Court, isang raffle ang isinagawa alinsunod sa Rule 767 ng internal rules ng Supreme Court dahil na rin sa kahalagaan ng kaso at utos ng punong magistrado. Inihain sa Supreme Court kaninang hapon ang petition for cessionary and prohibition with prayer for the issuance of TRO o temporary restraining order or writ of preliminary prohibitory and mandatory injunction. Hiniling din ng petitioner na suspindihin ang lahat ng kooperasyon sa ICC habang gumugulong ang kaso. Ipinadedeklare na Atty. Rina ng petitioner sa Supreme Court na tuluyan ay piwalang bisa ang pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute noong March 17, 2019 ang restriction ng ICC sa bansa at sa mga mamamayan ito. Ito si Boy Gonzales para sa DSRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Maraming salamat sa iyo, Boy Gonzales. So ipaliliwanag po natin kasi may ni-mention, magkakaroon ng special raffle. Kapag ka po kasi may kaso sa korte, no, inira-raffle po ito para kung kaninong division, no, kapag ka nasa Supreme Court or sa Court of Appeals, para kung kaninong division tatalakayin or sinong division ang magtatalakay sa kaso. Kapag ka naman ordinaryong kaso, kapag ka isinampa ang kaso sa korte, kay kriminal o kaya naman po ito ay civil, iniraraffle po ito para malaman kung sinong huwes ang didinig at hahatol sa korte. Ganun po ang proseso. Usapang Legal. Ngayon, meron pong binanggit si Boy Gonzales doon sa petisyon ng grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang kanyang mga abogado of course ang gumawa nito. Meron siyang merong mention ng certiorari, prohibition at TRO or Temporary Restraining Order. Ano ba yung certiorari? Ang certiorari po ay isang extraordinary remedy na ginagamit para i-challenge, no, yung mga actions or hakbang na ginawa ng isang body, no, kagaya nito, no. So para po ang certiorari ay intended para i-correct or itama yung halimbawang mga aksyon ng mga hakbang na ginawa in the situation today, no, para i-correct siguro ang gustong mangyari ng mga legal team ni Pangulong Duterte para itama yung mga naging proseso dahil nga po ang sinasabi nila mali ang naging proseso because ito po yung sabi hindi ko po ito sinasabi, no, ang sinasabi po ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte wala na tayo sa ICC, kumalas na tayo noong 2018-2019 mula sa International Court of Justice and therefore mali na makipag-cooperate pa tayo dito. Yun po ang sinasabi nila. Usapang Legal. At syempre dahil mali yung wala ng jurisdiction ng ICC, mali na makapag-cooperate pa and therefore mali na makipagtulungan pa tayo doon sa aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yon ang sinasabi po nila. Ayan. Usapang Legal. Ngayon, ang tanong ay ano naman yung prohibition, no? Dahil kasama certiorari and prohibition. Yung prohibition naman po, hinihiling nila sa Korte Suprema na ipagbawal, no? Yung further action, no? Dahil ang sinasabi nila, yung mga actions na ito were taken or made in excess or without or in excess of jurisdiction. Wala nang kapangyarihan pa, no? Dahil nga ang sinasabi, yung ICC dahil
tumiwalag na tayo dito, ay wala ng kapangyarihan, and therefore ipagbawal na ang further actions, no, ng ICC at pakikipagtulungan ng Philippine government dahil ang sinasabi nila para maiwasan yung further abuse of discretion. Usapang Legal. So yun po yung yung purpose or dahilan o intensyon or ibig sabihin nitong mga terminolohiyang ito. Ayan. So nasusundan po ba ninyo ako para at least kapag tayo ay nagpapasiklaban ng ating mga kapitbahay. Dahil syempre ang dami ngayon, lahat ng tao ngayon may opinion, hindi po ba? Usapang Legal. Yan. Bago po tayo magpatuloy, magandang gabi muna sa Yoga L. Enriquez. Sabi niyo, ay walang jurisdiction ang sa Philippine land. Ayun. Magandang gabi din sa iyo, Aunt May. Feliculo Briones. Magandang gabi sa iyo, Eufemio Jacinto. Magandang gabi din sa iyo, Roderick Cruz. At Jody Sai Bongski. Si Easy Chapo at Ching. Dadalhin daw, sabi niya, I think dadalhin ito out of the country to suppress the tension here like the former President Marcos Sr. and other political prisoners. Si Pangulong Marcos naman po, yung senior, Ferdinand Marcos Sr., hindi naman po siya nakulong, hindi po ba? Na-exile lang po siya. Pero hindi po siya inaresto ng International Criminal Court. Ayan. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Tita Ami Miraflor Garcia, Jericho Ferrer na birthday na bukas. Happy birthday sa iyo. Kenneth Arevalo, Elmer Bendol. Magandang gabi din sa iyo, Tita Ami and Jerry Sumagaysay, Zoraida Florina dyan sa Mabalacat, Pampanga, Mabibilen Rivera dyan sa Santo Tomas, Batangas, Valentina Milena Poncia, Jessie Jose. Magandang gabi sa iyo. Uy. Si Archie Dantes, magandang gabi. Kung kayo daw ang Supreme Court Chief, hindi po ako huwes. So it's not for me to say, no? Magandang gabi sa iyo, Jem Jerome Lorenzo, Michael Manalo, sa Las Piñas, Arnold Lood, si Henry Dolohan, Maricor Angeles, Adrian Rosales, kababayan ko po ito. Magandang gabi din sa iyo, Rome Cruz, at syempre pa Gael, relax ka lang. Mirna de la Cruz, FG Edma, magandang gabi. At si Henry Dolohan, Cora Kaburaw, at Ngod Yad, sabi niya. Si Bernice Devs, magandang gabi. At Lo Harrison, si Merville, at syempre Ma'am Grace Recta, Valentina Milena Poncia, Ivy Gutierrez, at Michelle Pelaez, Jericho, and Amir Principe. Magandang gabi sa iyo, Edmar Estabillo, Romeo Herong, Ruby Gonzales, at maraming iba pa. Daniela Damp, magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. Ayan. So, meron pa rin binabanggit pala na temporary restraining order para pigilan, no? Itong mga sinasabi, ipag-utos ng korte ang pagpigil, no? Yun po ay kasama sa petisyon ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I have here the copy of the prayer. Maraming salamat sa iyo, Sofia Gans, no? Kasi ang hinihiling nila ay issuance ng temporary restraining order, no? Para pigilin at ipagbawal ang mga respondents. Sino ba yung mga respondents dito? Siyempre ang Philippine government and the agents, representatives, no? Na makipagtulungan pa, no, sa International Criminal Court. Ayan. At pigilin din ang mga investigators and prosecutors na mag-imbestiga pa, no, in relation doon sa anti-drug campaign ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Usapang Legal. So yun po ang nilalaman more or less, no, ng prayer, no, kasi sa last part po ng petition or kung anumang dokumento ng pleading na isinasubmit sa korte, meron pong kaakibat na prayer. Ano yung prayer? Yun po yung hinihiling ng nagpe-petition or nagsasampa ng kaso doon sa kanilang petisyon. Now, sabi rin niya, yung hinihiling din nila na ma-issuehan or maideklara ang unconstitutionality ng Philippine Government Cooperation
with the ICC. Yun po yung prayer na or nilalaman ng prayer ng mga petitioners. Usapang Legal. Ayun. So going back doon sa international, by the way, may binanggit din po kanina tungkol doon sa illegal detention. Hindi po mag-a-apply ang illegal detention sa kasong ito. I don't know who mentioned illegal detention because ang illegal detention po ay katumbas nitong kidnapping. Paano ang pinagkaiba nito sa arbitrary detention? Ang illegal detention po kapag pribadong individual ang kumuha, ang tawag doon, humuli, hindi ka naman pwedeng hulihin ng pribadong individual, di ba? Kapag pribadong individual at hindi law enforcer ang dumakip o kumidnap o nag-detain sa isang tao, ang tawag po doon ay illegal detention. Meron pa nga kidnapping. Ngayon, kapag po mga otoridad o miyembro ng law enforcement unit ang nag-detain, ang nag-hold sa isang tao, sa isang pribadong tao, ang tawag po doon ay arbitrary detention. So kung, I would like to emphasize, kung illegal nga ang naging pag-aresto, it would be a form of arbitrary detention because ang mga otoridad, CIDG, tama ba ako, ang kasama ng 2 miyembro ng Interpol doon sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Usapang Legal. I would like to emphasize na ginamit ko yung term na kung illegal nga. So, again, para din po sa ating kaalaman, illegal detention kapag pribadong individual ang nag-hold sa isang tao against the person's will, pero kapag miyembro ng law enforcement ang nag-hold sa isang tao, yun po ay pumapasok dun sa arbitrary detention. At ang parusa dito ay depende po sa haba ng pag-detain sa taong idinidetain nila. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Ria Soto, Eduardo Narvaez, and syempre pa si Annalyn Niekas sa Sandakan, Sabah. Magandang gabi sa inyo, Felix Falcotelo, Noel Tagle. At sabi niyo, love notes ba itong program na ito? Hindi po. Ito po ay usapang legal. At ini-explain ko po sa inyo yung mga legal terms para kapag tayo ay nakipagtalakayan, more or less alam po natin yung mga pinagsasabi natin. Ramel Maluto ng Guimaras, Victor de la Peña, at syempre pa magandang gabi sa iyo, J-Boy Alindao, at Chichi Chanelo, magandang gabi, Ivy Gutierrez, Grace Recta, Ernie Merlusa, at magandang gabi sa Iton Bulalayaw, Joseph Abalos, marami pa, Bopong Lapating. Okay, meron po akong napramisa na noon na pangakuan na i-discuss ko yung mga legal questions nila. Isusunod po natin yan sa Thursday dahil ngayon ay may coverage pa din po tayo patungkol dito sa mga pangyayari today. Usapang Legal. Yon, so nabidiscuss na natin common legal phrases, certiorari, prohibition, temporary restraining order, arbitrary detention, gayon din ang illegal detention. Ayan. So at least hindi na po tayo maliligaw. Flash Report. Flash Report. Dating Pangulong Rodrigo Duterte muling iginiit na ngayon lamang na hindi siya papayag na dalhin ng Interpol sa The Hague. Ang detalye mula kay RH7 Henry Uri. Henry. Katatapos lamang natin Atty. Rina na makausap sa pamamagitan ng telepono ang may bahay, kasalukuyang may bahay ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanel Tabansenia. At kausap natin ito habang kausap naman ng dating Pangulo si Major General Torre at ang mga kinatawan ng Interpol na ngayon ay naroon pa rin sa Villamor Air Base at hinihimok siya na sumama sa The Hague, pero sabi ng dating Pangulo ay hindi siya papayag na madala roon para doon siya i-trial. Ayon sa pangalawang Pangulo, papayag lamang siyang i-trial ay dito sa ating bansa, pero hindi siya papayag na madala sa dayuhang bansa. Pakinggan natin ang dating Pangulo.
Ito, Atty. Rina, ang sinabi ng dating Pangulo, papayag lamang siya bilang Pilipino na ma-prosecute dito with the Filipino prosecutor at ang trial ay dito sa Pilipinas. Nagkaroon ng reaksyon ang dating Pangulo sapagkat kanina lamang ay nabalita na lumabas muli sa social media na siya'y pinupwersa o pupwersahin isa kay sa aeroplano para dalhin sa Hague. At ito nga, ang reaksyon ng dating Pangulo, hindi siya sasama para madala sa The Hague at doon i-trial. Dito lamang siya magpapalitis sa bansang Pilipinas. Okay. Henry, Yes. bago ka bago mo ibaba. Si Pangulong Duterte ba ay na-check na ng mga doctors? Kanina ayon sa panayam natin kay Senator Bongo, Atty. Rina, ay napakiusapan naman na mapapunta doon ang kanyang personal na doktor sa puso at matapos nga nito ay may lumabas ng picture ang kanyang anak na si Veronica Duterte na ang dating Pangulo ay nakahiga sa sopa, naka-oxygen at ito'y matapos din na ang kanya daw sugar level ay tumaas ng mahigit 300 Sa stress na din siguro. So ibig sabihin, Henry, ay na-check talaga siya. Nagkaroon ng medical check-up, kaya lang hindi siya dinala sa ospital. Na tingnan naman siya ng mga doktor kaya lang ayon kay Veronica ayaw pumayag ang mga pulis na madala siya sa anumang pagamutan para magpa-check up at ang sabi nga ng kanyang anak na si Kitty, my father or he is getting weaker by the minute. Yun ang description ng kanyang anak na bunsong si Kitty Duterte. So nananatili sila, Atty. Rina, sa ginawang detention facility, isang opisina sa ng Air Force sa Villamor Air Base. Ako si Henry Uri para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Maraming salamat sa iyo, Henry Uri. Ayan. So kahit paano ay na-check up po, although hindi daw pinayagan na dalhin at doon ma-check sa ospital. No, I just hope that he is safe. Ayun. So ano pa ba yung mga tungkol i-discuss natin dahil pag-uusapan po natin ano ba yung red notice at bakit may Interpol. Ano ang kinalaman ng Interpol sa ICC or International Court of Justice? Because earlier today, sa start po ng program, binanggit na natin yung tungkol sa ICC or International Court of Criminal Court by virtue yung creation ng Rome Statute. So yun po yun. Okay? Usapang Legal. Sa atin pong pagbabalik, iba pang mga paglilinaw, at ilan po muna ang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Dating Pangulong Rodrigo Duterte earlier, mga bandang pasado alas 9 ng umaga kanina, ng kanyang siya ay lumapag mula sa Hong Kong, lumapag ng airport mula sa Hong Kong. Binanggit na po natin na International Court of Justice, our International Criminal Court is a creation of the Rome Statute. Ito po ay ginawa, na-create noong 2002 at ang Pilipinas ay naging miyembro nito noong December or pumirma ang Pilipinas dito sa Rome Statute noong December 28, 2000, year 2000. Pero niratify natin ang Rome Statute noong August 30, 2011. At nag-withdraw ang Pilipinas sa Rome Statute noong sa International Criminal Court noong March 13, 2018. Ayan. So yun po ang pangyayari, kaunting background lamang po. Ang International Criminal Court ay meron pong 18 judges na ini-elect. Dati we had, I think, Raul Pangalangan na naging miyembro naging judge ng International Criminal Court. We also had Bengzon, I forgot na the name, pero naging justice po siya, si Bengzon. Actually, honor po ang maging miyembro or maging judge ng International Criminal Court. Dati si Attorney Harry Roque ay kasama sa mga, I think, tumakbo. Hindi ko na matandaan kung sino pa yung iba, but
marami po ang nagnanais na maging judge ng International Criminal Court. Usapang Legal. Ngayon, paano naman pumasok yung Interpol, no? Yung Interpol po ay, no, sa pamamagitan po ng tayo din po ay miyembro ng Interpol or International Police, no? Paano nga ba ito, no? Yung may binabanggit din na red notice. Tinalakay na po natin ito in the past, ano? Yung red notice kung saan, no, ang Interpol ay nag-i-issue ng red notice para sabihin na ito ay wanted. Pero ang Interpol po ay kumbaga ito ay nai-issuehan lang ng red notice kapag ang crime na kinahaharap or ang offense na kinahaharap ay mga serious na na krimen. Ayan, kagaya nga po, no, matatandaan ninyo, nagkaroon ng aresto yung yung na-involved diyan sa murder diyan sa Negros, nakalimutan ko na yung lalaki na inakusahan na pumatay, isang kongresista na pumatay, si Arnie Teves, 'di ba? Natatandaan po ba ninyo 'yon? Kaya siya, 'di ba, na-aresto din. Usapang Legal. Ayan. So, yung Interpol red notice, yun po yung, marami pong mga notices yan, ano, different colors. Pero pagdating doon sa pag-aresto, ito ay yung red notice. Ayan. So, ang Pilipinas po ay member ng Interpol. In fact, there are 100, if I'm not mistaken, there are 1923 pa po na-establish yung Interpol or International Crime Police Organization at naging bahagi po tayo nito at meron po itong 196 members, no? At merong database na pinapakalat, no, doon sa mga miyembro nito para mag-assist, no, doon sa halimbawa bansa or organisasyon na merong nag-request ng mga notice na ito. Usapang Legal. Kaya po, yung pag-aresto kay Pangulong Duterte, ang sinasabi, merong 2 Interpol na hindi Pinoy at nag-assist ang ating CIDG. So bakit nakisali ang ating CIDG or ang ating law enforcers dito sa Pilipinas? Because signatory po tayo or miyembro po tayo ng Interpol or International Criminal Police Organization. Kapag ka po meron tayong kailangan sa ibang bansa, we contact the Interpol, no? Kagaya ni Arnie Teves, we contact the Interpol at sila po ay nag-a-assist para tutulong po sila na maghanap din doon sa mga wanted dito sa Pilipinas. Usapang Legal. Ayun. So in short, yun po yung maikling background, no? So ano na nga ba ang ini-expect natin sa mga susunod na araw? Yan. Dahil syempre, ang sinasabi, 'di ba, si Pangulong Rodrigo Duterte hindi siya papayag na siya ay dalhin sa The Hague. Dahil, no? Bakit nga ba merong ganito? Merong kailangang dalhin doon at bakit merong aresto, no? Kasi ang sinasabi po ng International Criminal Court para matiyak ang pagdalo o pakikipagtulungan ni Pangulong Duterte doon sa kasong kanyang kinahaharap. By the way, meron lamang pong 4 na kaso na tinitake cognizance o kumbaga ay mga 4 na kaso lamang ang tinitake cognizance po ng ating tawag doon ng International Criminal Court, no? Ito po yung genocide, kasama din po dito yung crimes against humanity, yung war crimes at saka yung crime of aggression. Ayan. So yan po lamang, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay nagtitake cognizance ang International Criminal Court. Usapang Legal. Ayan. Usapang Legal. Okay. Hindi rin po, thank you Ninang Miss Milky Rigonan, dahil binabanggit po niya na sabi niya, hindi siya pwede litisin sa Pilipinas. Yes, because the case is in the International Criminal Court. Ayan. So, again, ang tinatry po doon ay yung crimes against humanity, no? Yun po yung akusasyon laban kay Pangulong Duterte et al. Pa po ito,
Ano yung et al? Hindi lang ibig mo sabihin and others. Ito yung Latin term, ano? Sabi kang Ingles, yung et al is and others. Sino pa nga ba yung mga kinasuhan sa International Criminal Court? Si Pangulong Duterte, I think si Senator Bongo ay kasama dito. Kasama din po bilang co-accused si Senator Bato de la Rosa, and I think there's another one, there's a lady na kasama rin po sa mga kinasuhan sa International Criminal Court. Because si Pangulong Rodrigo Duterte ang principal accused, dahil ang sinasabi ay ito ay naging policy ng administrasyong Duterte, kaya siya yung principally accused at siya ang unang naaresto. We don't know kung meron na pong arrest warrant laban ka na Senators Bongo at Bato de la Rosa and sa kanya pang co-accused. Ayan. Usapang Legal. So bakit hindi nagtitake cognizance ang Philippine Court dito sa mga kasong ito? I don't know kung anong status. I understand merong mga individual cases, especially for example the issue of Kian de los Santos, yung mga iba pang nasabing nadamay lang sa war on drugs ng Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi, ang alam ko ay merong mga individual na kaso laban sa mga pulis na nag-implement or na-involved doon sa mga sinasabi nila collateral damage na nadamay lamang or naging reckless sa implementasyon ng war on drugs. So mga individual na kaso po ito na may kinalaman doon dito sa war on drugs ng Pangulong Duterte. Usapang Legal. So bakit nga ba sa International Criminal Court or bakit nga ba nag-take cognizance ang International Criminal Court? Ang sinasabi po kasi mga serious itong mga violations na ito at large-scale attack against yung civilian population. At ang sinasabi, una, dahil noong panahon ng Pangulong Duterte, ito po ang sinasabi hindi ko po ito sinasabi. Dahil ang sinasabi po noong panahon ng Pangulong Duterte ay hindi, kumbaga ay pinigilan niya ang prosecution nitong mga kasong ito. Plus, it was the policy. Yun lang po ang sinasabi. It was the policy of the Duterte administration. Dahil ang kini-question nila ay tokhang at ito ay merong imprimatur or merong consent o merong pag-uudyok o naging polisiya na ng Pangulong Duterte. But of course, ang sinasabi po ng Pangulong Duterte, yung tokhang is tokhang yo. Hindi nito sinasabi na patayin mo. Although may mga sinasabi nilang jokes lang, ang Pangulong Duterte na patsyonta mo, di ba? May mga ganun siyang mga statements before. But of course, ang sinasabi, ito ay mga jokes lamang at usually ganyan talaga mag-deliver ng kanyang pananalita si Pangulong Duterte. Usapang Legal. Ayan, pero naubos na pala ang ating oras. Maganda sana. Okay, magandang impormasyon ito mula kay Miss Milky Rigunan. Si former Senator Miriam Defensor Santiago ay nag-apply din noon sa International Criminal Court. Si Senator Miriam would have been a very good judge sa International Criminal Court. Napakatalino nung ale. But anyway, hindi ko na po kayo nabati lahat, pero maraming salamat po at hindi rin po natin na-explain pa yung marami, pero antabayanan nyo po yung update ng ating mga reporters na hindi po yan kumbaga hindi tutulog-tulog sa pansitan dahil nakaantabay po sila sa mga kaganapan or sa mga susunod na mga pangyayari. Usapang Legal. Maraming salamat po, Ginoong Ariel Nepomuceno. Thank you very much for watching. At yung mga iba pa, thank you very much po sa pagsama ninyo sa akin tonight. Sniper, magandang gabi at Grace Yambot. Siyempre pa Aunt May at Maria Teresa Lazaro. Thank you very much. And siyempre yung mga kamag-anak ko dyan sa Tondo, Manila. Si Rex, tsaka si Ding, gayon din si Ray San Andres, magandang gabi po sa inyo. At syempre, mga taga Marinduque. At paalala po sa ating mga kababayan,
pro or anti-Duterte man kayo, no? I hope you are pro-Philippines, no? At manatili po tayong kalmado at huminahon. Maari po natin i-express, no, ang ating saloobin nang hindi nagkukomit ng krimen. At maniwala lamang po tayo sa mga opisyal na statement at wag aasa sa mga haka-haka lang ng kung sino-sino. Sa mga official statements lamang po tayo maniniwala at wag po tayong titigil sa yung nakabasa tayo ng kung kaninong comment, wag po tayo doon magre-rely. Doon po tayo sa mga official and verified statements. Ang DZRH po ay nakaantabay para sa mga verified statements and information patungkol sa mga pangyayaring ito. Usapang Legal. Nakasama niyo po tonight ang Panyaran ng Bayan at Attorney Rina Seco. Magsama-sama po ulit tayo on Thursday para sa DZRH Usapang Legal. But of course, antabayanan po yung mga susunod na programa para sa mga susunod pang kaganapan. Kasama ko po sa kabilang side si Norman Moraga at saka si Het Delmore. Ako po ang Panyaran ng Bayan at Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion mula sa baretang